Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ito lamang December 8, 2025, araw ng linggo, nang nagulantang ang komunidad ng Jensen sa karumal-dumal na pagpaslang sa isang dalaga sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang babaeng ang biktima ay kinilalang si Miyuki. Maganda, matalino at isang graduating student. Sa sobrang brutal nga ng mga ginawa ng mga salarin sa dalaga, natagpuan na lamang si Miyuki na isang malamig na labi. At sa isang iglap, ang lahat ng mga pangarap ni Miyuki ay bigla na lamang gumuho. Residente ng General Santos City ang 21 years old na si Miyuki Tsukasa Kim. Ang dalaga nga ay ipinanganak ng August 24, 2004. Kasama ng dalaga sa kanilang tahanan ang kanyang nanay at kanyang stepfather. Si Miyuki nga ay naka-enroll noon sa Mindanao State University at kumuha nga ng kursong Bachelor Science in Fisheries. Kilalang masipag, may pangarap at puno ng pag-asa si Miyuki. Siya ay isang simbolo ng dedikasyon at determinasyon ng maraming kabataang Pilipino na nagsisikap sa kanilang pag-aaral. Bukod sa kanyang pamilya, maraming ang kaibigan si Miyuki na nagmamahal sa kanya. Palakaibigan kasi ang dalaga at magaling makisama. Kaya naman kahit saan magpunta si Miyuki, nakakasundo niya ang mga tao na kanyang nakakasalamuha. Mabait at approachable. Ganyan nga ilarawan si Miyuki ng kanyang mga kaibigan. Beauty and brain din si Miyuki. Bukod sa tiyaga niya sa pag-aaral, ilang beses din sumali sa mga patimpalak ang dalaga. At hindi nga siya nabigo dahil naiuwi niya ang iba't ibang mga award tulad nga ng Best in Advocacy, Best in Production Number at Miss Fifsco Academy. Bukod doon, sumali nga din si Miyuki sa isang beauty pageant ng kanilang eskwelahan. At sa unang pagkakataon, siya ay nanalo bilang first runner-up. Mataas nga ang pangarap ni Miyuki para sa kanyang magandang hinaharap at para sa kanyang pamilya. Pero walang mag-aakala na mayroong magnanakaw ng magandang kinabukasan ng dalaga. December 7, 2025, araw ng linggo, isang simpleng araw para kay Miyuki. Hapon ng araw na ito, nagpaalam ang ina at amain ni Miyuki na sila ay dadalo sa isang handaan. Bago nga umalis ang nanay ni Miyuki sa kanilang bahay, sinabihan niya pa ang dalaga na bantayan ang kanilang small town lottery outlet na nasa harap lamang ng kanilang bahay. Bukod doon, sinabi din ng ina ni Miyuki na sumunod ito sa dadaluhan nilang salo-salo. Pero dumating ang kinagabihan at walang Miyuki na sumunod sa handaan. At umaga na nga nang nakawi ang ina at stepfather ni Miyuki sa kanilang tahanan. December 8, 2025 ng umaga, sinilip nga ng ina at amain ni Miyuki ang STL outlet na kanilang pag-aari pero sarado pa ito. Nang nasa loob na sila ng kanilang bahay, tinawag nila ang pangalan ni Miyuki pero hindi sumasagot ang dalaga. Agad naman dumiretso ang amain ni Miyuki sa kwarto ng dalaga at laking gulat niya na sarado pa ang pintuan ng kwarto ng dalaga. Masama nga ang naging kutob ng ina at amain ni Miyuki dahil karaniwan namang madalas nang gising ang dalaga ng mga oras na iyon at hindi din ito naglalak ng kanyang pintuan. Kaya naman nagdesisyon na ang amain ni Miyuki na pwersang buksan ang pinto ng kwarto ng dalaga. At pagbukas nga nila ng pintuan, tumambad si Miyuki na marami ng dugo at nagtamo ng napakaraming mga saksak. Bukod doon, napakagulo din ang buong kwarto ng dalaga. At sa pagsusuri nga ng amain ni Miyuki sa kwarto, nawawala ang 10,000 pesos na kita ng small town lottery outlet. Labis nga ang pighati ng ina ni Miyuki na personal na nakita ang sinapit ng kanyang graduating na anak. Halos mawala nga sa sarili ang nanay ni Miyuki nang napagtanto niya na ang lahat ng pangarap ng kanyang anak ay naglahong parang bula. Napatanong na nga lamang ang ina ni Miyuki na bakit ang anak niya pa na inosente at walang kamuwang-muwang
ang dapat na makaranas ng karumal-dumal na krimen. At dahil nga sa matinding pag-iyak ng nanay ni Miyuki, nang hina ang ginang at kinailangan niyang isugod sa ospital. Matinding takot nga at panghihinayang ang naramdaman ng mga kapitbahay ni Miyuki nang nalaman ang sinapit ng mabait na dalaga. Agad namang tumawag ng mga pulis at ambulansya ang mga opisyal ng barangay ni Miyuki. Mabilis namang dumating ang Soko habang dinala ang labi ng biktima sa laboratorio para sumailalim sa isang autopsy. At sa autopsy report, napag-alaman na 15 mga saksak ang tinamo ng dalaga. May mga senyalis din na nanlaban pa ang dalaga sa taong pumaslang sa kanya. Sa investigasyon nga, nagtanong-tanong ang mga otoridad sa mga kapitbahay ng biktima. At ayon nga sa mga kapitbahay, gabi ng December 7 nang nakarinig sila ng malakas na kahol ng mga aso. Napansin din ng mga kapitbahay na maagang pinatay ang mga ilaw sa bahay ni Miyuki. Bagay na hindi naman ginagawa ng dalaga. Ayon naman sa kaibigan ni Miyuki na si Arman, dinalhan pa niya ng pagkain ng biktima ng gabi nang nangyari ang krimen. At kinaumagahan, nagulat na lamang siya nang nalaman ang brutal na pagpanaw ng kanyang kaibigan. Napag-alaman din na mag-isa lamang pala si Miyuki sa kanilang bahay na mangyari ang krimen. Ang bahay nga nila ay may bakod ngunit wala pang nakalagay na pintuan dahil hindi pa tapos ang construction dito. Bagamat nawawala ang 10,000 pesos na pera sa silid ni Miyuki, hindi pa rin matiyak ng mga investigador kung simpleng pagnanakaw lamang ba ang nagtulak sa mga sospek para gawin ang karumal-dumal na krimen. Lalo na at sobra-sobra nga ang mga tinamong pinsala ng biktima. Ayon nga sa mga otoridad, ang ganong katinding krimen ay madalas na dahil sa personal na galit o matinding emosyon mula sa sospek ng isang krimen. Lalo na at napakaraming ang saksak ang tinamo ni Miyuki. Ayon sa mga pulis, meron na silang 3 person of interest sa nangyaring krimen. Subalit hindi muna nila ibinunyag ang mga pangalan nito upang protektahan ang integridad ng kanilang investigasyon. Sinabi pa nila na kasama sa kanilang iimbestigahan ang mga galaw, timeline at posibleng presensya ng ibang mga tao sa bahay ni Miyuki ng gabi ng krimen. Tinitingnan umano ng mga otoridad ang iba pang anggulo sa krimen bukod sa pagnanakaw. Ang balita nga tungkol sa brutal na pagpaslang kay Miyuki ay mabilis na kumalat online, kung saan isang dalaga nga ang walang awang pinaslang at ninakawan. Hindi lamang pamilya ni Miyuki ang nagdalamhati sa biglang pagkawala ng dalaga, kundi pati na rin sa buong komunidad ng MSU Gensan at General Santos City. Hindi man sila nagbigay ng opisyal na pahayag, mariingang kinondena ng pamilya ni Miyuki ang mga pangyayari at tinawag itong isang inhumane at walang kapatawaran na krimen. Lalo na at ang biktima nga ay isang babae na dapat sana iligtas sa kanyang sariling tahanan. Ipinahayag din ng pamunuan ng MSU Gensan ang kanilang pagkadismaya at panawagan sa mga otoridad na bilisan ang investigasyon nang sa gayon ay mapanagot nga ang mga sangkot sa pagpatay kay Miyuki. Bukod sa pagkondena, nag-organisa din ang Universidad ni Miyuki ng mga candle lighting ceremony at iba pang mga pagtitipon upang magbigay pugay sa alaala ni Miyuki. At para nga maipakita ang pagkakaisa ng mga estudyante at residente sa panawagan nilang hustisya para sa dalaga. December 10 nang muli ngang nagkaroon ng pagtitipon ang mga kaklase at kaibigan ni Miyuki sa kanilang universidad. Hindi mapigilan ng bawat isa na maiyak sa karumal-dumal nga na sinapit ng kanilang kaeskwela. Ayon nga sa mga estudyante, masakit na hindi sila kompletong magmamarcha sa kanilang graduation dahil wala na si Miyuki. Sa online world, walang ibang hangad ang lahat kundi hustisya para sa dalaga. Ang mga kaibigan nga ng dalaga ay nagbahagi ng kanilang masasayang alaala kasama si Miyuki. Maging sila ay hindi nga makapaniwala na sa isang iglap, binawi ang buhay ni Miyuki. At kahit nga hindi mga nakakakilala kay Miyuki ay nagbahagi ng kanilang pakikiramay sa biktima.
Duman nga ang mga araw subalit walang naging update sa kaso sa pagpaslang kay Miyuki. Subalit makalipas ang mahigit isang linggo ay bigla na lamang nagkaroon ng usad ang kaso. Ang salaysay nga ng isang 22 years old na lalaki ang nakapagbigay linaw sa brutal na sinapit ng dalagang si Miyuki. Ayon sa balita, 4 na mga katao ang responsable sa pagkamatay ng dalaga at naaresto dahil sa isang buy-bust operation. Ang mga sospek ay kinilalang sina alias Aaron, 22 years old, alias Jimboy, 35 years old, alias Inday, isang lalaking 52 years old at si alias Oblong, 28 years old na pawang mga residente ng barangay Apopong, Gensan. December 13, 2025, bandang alas 11 ng umaga, nang naaresto si alias Inday sa barangay Conel. Nakumpiska sa lalaki ang humingit kumulang 100,000 pesos na iligal na gamot at mga paraphernalia. Bandang alas 5 naman ng hapon nang naaresto sa barangay Tumbler sina Aaron. Nasamsam sa kanya ang 200,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot. Kinagabihan naman nang naaresto ng mga pulis ang suspect na si Oblong sa barangay Kalumpang. Agad namang nagbigay ng salaysay ang suspect na si Aaron. Ay nga sa salaysay ni alias Aaron, ang mga tauhan ng amain ni Miyuki na sina Oblong at Inday ang may kagagawa ng krimen. Sinabi nga ni Aaron sa mga otoridad na bago nga mangyari ang krimen ng December 7, bandang alas 9 ng gabi nang nakasalubong niya sa daan sina Oblong at Inday na naglalakad. Nang sila nga ay nag-usap-usap sa isang kalsada, niyaya si Aaron ni na Oblong at Inday sa kanilang racket na kanila umanong gagawin. Pumayag umano si Aaron at sumama sa dalawang mga sospek. At laking pagtataka niya nang dumating sila sa tapat ng bahay ni na Miyuki. Sinabihan umano si Aaron ni na Oblong at Inday na siya ay magsilbing lookout sa kanilang gagawin. Kaya naman nanatili lamang si Aaron sa tabi ng STL outlet ni na Miyuki habang pumasok ng bahay sina Oblong at Inday. Pagdating nga umano sa loob ng bahay, hinalughog ni na Oblong at Inday ang buong bahay ni na Miyuki para maghanap ng pera hanggang sa makapasok na nga sila sa kwarto ng biktimang si Miyuki. Giit ni Aaron, si Oblong nga ang pumaslang kay Miyuki matapos sabihin ng biktima sa sospek na magsusumbong siya sa kanyang nanay matapos nakawin ng mga sospek ang kita ng lotohan. Rinig na rinig pa nga umano ni Aaron ang sigaw ng biktima. Paniwala nga ng mga pulis, malaki ang posibilidad na akala ng mga sospek walang tao sa bahay ni na Miyuki. At nagulat nga sila nang nakita ang dalaga sa loob ng bahay. Sinabi pa ni Aaron na pagkatapos nga ng krimen, pinatay umano ni Inday ang ilaw sa bahay ng dalaga at sumakay ng tricycle habang duguan si Oblong. Ayon pa sa salaysay ni Aaron, sina Oblong at Inday ay kilala ng biktima at pamilya nito. Sila rin umano ang madalas utusan ng pamilya na maghatid ng pagkain sa dalagang biktima. Sa huli, sinabi nga ni Aaron na nakokonsensya siya kaya umamin siya sa nangyaring krimen. Pero hindi agad daw siya lumutang dahil sa takot para sa kanyang buhay. Samantala, mariin namang itinanggi ni alias Oblong ang mga akusasyon laban sa kanya ni alias Aaron. Ayon kay Oblong, nagpunta lamang siya sa bahay ni Miyuki dahil inutusan siyang dalhin ang pagkain ng biktima. Pero idini niyang inosente siya sa nangyaring krimen. Sa ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon ng mga otoridad sa kaso habang tinitiyak nilang meron na silang sapat na hawak na ebidensya na makapagpapatunay nga sa mga sangkot sa krimen. Sa social media naman, hindi kumbinsido ang mga netizens kung ang mga naaresto bang mga sospek ang totoong pumaslang sa biktima. Lalo pang umigting ang duda ng mga netizens nang lumutang ang kapatid ng sospek na si alias Oblong. Ayon kay alias Lynn, hindi totoong naaresto ang kanyang kapatid sa isang buy-bust operation. Ang totoo umano ay bigla na lamang may pumasok sa kanilang bahay na mga lalaking nakamas at kinidnap ang kanyang kapatid na si Oblong.
Matapos iyon, nalaman na lamang umano ni Lynn na nakitaan ng ipinagbabawal na gamot ang kanyang kapatid. Sinabi pa ni Lynn na gabi ng krimen, umalis bandang alas 8 ng gabi si Oblong para maghatid ng pagkain kay Miyuki. At alas 9 na nga ng gabi nang nakauwi si Oblong. At giit ni Lynn, inosente ang kanyang kapatid. Para nga sa mga netizen, mukhang na-frame up lamang si Oblong. At ayon pa sa mga netizens, nawawala na sila ng tiwala sa mga otoridad dahil tila walang totoong investigasyon na nangyayari sa kaso ni Miyuki. Ang kaso nga ni Miyuki Tosaka Kim ay hindi lamang isang kwento. Siya ay isang dalagang nag-aaral ng mabuti at malapit na sanang makapagtapos ng kanyang pag-aaral. May mga pangarap at puno nga ng pag-asa sa buhay. Ang kanyang biglaang pagkawala ay hindi lamang trahedya para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi para na rin sa kanilang komunidad. Habang patuloy nga ang investigasyon at pag-usad ng kaso, nananatili ang panawagan ng maraming tao para sa hustisya, proteksyon ng kababaihan o kabataan at para sa isang lipunang mas ligtas para sa lahat. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!